Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay. Kumusta po ang lahat? Hindi, napakagandang tignan, no, kapag ang bawat isa po ay may concern, especially sa mga magkakapatid. Yung di po masama na tayong lahat ay nagkukumustahan, no? Ito po ay isang tanda rin ng pagmamahal ng bawat isa o concern sa bawat isa bilang magkakapatid sa ating Panginoong Yesus. Sa umagang ito po, ipagpapatuloy lang natin ang ating pinag-aralan last Sunday po. And kung ito po ay ating naalala, may pinamagatan po itong the three adversaries of the believers, no? Andun po yung the flesh, the world, and the devil. Pero ngayon po, siguro, ipopokus po tayo sa isa, yung sa battle against the flesh. Kanina po, sa ating scripture reading, nakita po natin, no, yung nagiging problema ng isang mananampalataya. At the moment po na ating tinanggap, no, ating i-receive sa ating puso ang ating Panginoong Yesus, no, yun po yung point na tayo po ay nasa pakikibakan na o nakikipagdigma na tayo. Kasi yung ating old nature is against sa ating new nature. Yung pagiging born again natin, no, yung na-regenerate po tayo sa pamamagitan po ng ating pagkilos ng biyaya ng ating Panginoon at sa pananampalataya po natin sa kanyang bugtong na anak. And iyon po ay ating nabasa kung naalala niyo po yung binuksan po natin yung sa Ephesians chapter 2. And muli lang, babalikan lang po natin na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ano po yung ating nakita doon? Di po ba wala tayong parang ginawa, wala tayong magagawa dahil nga tayo'y patay dahil po sa ating mga kasalanan. Pero yun po ay isang tanda ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Siya mismo ay kumilos, no? Siya mismo ang gumawa ng paraan para po tayo ay magkaroon ng panibagong buhay o ma-regenerate po ang ating puso. At ngayon, dahil po nasa atin ang banal na spirito, dahil po sa ating pananampalataya sa kanyang bugtong na anak, ngayon po, hindi po automatic na yung ating makasalanang katawan o pagkatao, no, ay maaalis ng basta-basta lang o yung biglaan. Kumbaga, process po ang nangyayari. And every day, paggising pa lang po natin, umaharap na tayo sa giyera. Sabihin na natin giyera, no? Or battle. Minsan, paggising natin, yung ating katawan o yung ating sinful nature, ano ba yung unang dinadampot? Di ba ngayon, minsan, madalas po sa atin, cellphone, no? Pero kung hindi naman masama, kung yung cellphone mo ay bubuksan mo, dahil bubuksan mo yung Bible apps mo. Pero yun nga po, kahit ako gumagamit ako ng cellphone, and ngayon, yung laptop, pero use it to glorify God, para sa ikaguglory ng ating Panginoon. Pero yun nga po, ang katotohanan ay dahil sa social media, no, minsan mayroon biglang mag-pop up po yung message o anumang apps na minsan yan ay magiging, kumbaga, dahilan para tayo mawala sa focus. Kaya, ako rin po, pati yung sarili ko, hinikahit ko po ang aking sarili talaga na ito ang aking gamitin, yung Bible dito. Dahil iba rin kapag hard copy ang ating gamit. No? Yung focus natin talaga is natutuon natin sa ating pagbabasa. So, ngayon po, buksan po natin ang ating Biblia. No? Mamaya i-connect po natin yung scripture reader. Ano bang ay reading natin kanina?
Ano ba ang connection nito sa ating babasahin ngayon? Galatians chapter 5 and 16 to 26. Ang ating pong title na pag-aaralan ngayon, yun nga, yung The Battle Against the Flesh. Yung spirit, tsaka po yung flesh, yung laging magkalaban. Galatians chapter 5, 16, 26. Babasahin ko na po. Subalit, sinasabi ko, lumakad kayo. Subalit, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyaan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiyapit, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po yung tinalakay, no? Yung unang part na tinalakay po ni Apostle Paul patungkol sa mga gawa ng laman. Ngayon naman po, basahin natin ang bunga ng Espiritu. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa na naiinggit sa isa't isa. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito. Patnubayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral, Panginoon. Alam po namin na wala kaming magagawa kung wala ang tulong mo, Panginoon. Hinihingi po namin ang iyong tulong, especially sa akin na mangunguna, Panginoon, sa pag-aaral na ito. At gawin niyo, Panginoon, buksan niyo ang aming mga spiritual na pandinig, pangunawa at paningin. Buksan niyo ang aming puso, Panginoon, nang sa ganon makapenetrate ang iyong salita at ito'y aming may pamuhay. Ang aming pong pag-aaralan, Panginoon, patungkol sa digmaan na nangyayari laban sa laman at ng Espiritu. Paunawa niyo sa amin, Panginoon, ang mga salita mo sa araw na ito. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. So, malinaw po sa ating binasa na yung katotohanan na tayo po ay nasa gitna ng pakikibaka or nakikipagdigma tayo everyday, no? Hindi lang po. Dahil po, yun, in-expose po sa atin sa tulong ni Apostle Paul kung ano yung nagagawa ng laman. Kapag po binanggit ang salitang laman, especially kapag po ang katotohanan ang pinag-uusapan dito, hindi naman po yun yung physical talaga. Yung pong laman dito ay ang sinasabi na yun po yung simple nature natin. Ito po, pansinin nyo po, kung may babalik nyo lang, yung dati nating pamumuhay nung wala pa tayo sa ating Panginoong Yesus. Hindi ba, kung nasabi ko man ito before, ulitin ko lang, dahil sa ating sinful nature, hindi po tayo nagdadalawang isip na gawin ang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Amen po ba? Bakit po? Wala po ang banal na Espiritu. Ang katotohanan po, kapag wala ang banal na Espiritu sa atin, hindi po tayo magdadalawang isip na gawin ang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Bakit? Yun po ang nature natin. Since yung pagkabagsak po ng tao,
sa kasalanan. And magbuhat doon, lahat po ngayon ng henerasyon ay sakop ng paglabag po ni Adan, ng unang Adan. Kaya po, hindi po imposible sa atin o hindi po mahirap sa atin na gawin yung bagay na yon. Dahil yun po, doon tayo nakukontento, yun ang nasasatisfied tayo sa bagay na yon kasi yun po ang ating natural na kalikasan. Nung nabasa ko to, sabi ko, parang hindi ko matanggap yun. And sabi ko, binalikan ko, meron naman time na nakakapag-isip ako ng mabuti. Pero yung kabutihan na naisip ko is pang sarili pa rin. Hindi po yun nakakabigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Bakit? Nakasentro po yung kabutihan na yun sa akin din. Yun po yung katotohanan na binasa natin kanina. Pwede po ba balikan natin yung binasa natin sa scripture reading natin kanina para lang po matumbok natin ano ba yung ibig sabihin na tayo ay nakikipagdigma sa laman. Sapagkat, sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 7, 16-26, sapagkat nalalaman natin ang kautusan na spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat hindi ko nais ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Iyon po ang natural na lumalabas sa taong wala pa ang banal na spirito dahil po siya ay natural. Yun po yung natural niya. Yun po yung katotohanan sa atin na tayo'y makasalanan. Kaya nga po, yung digmaan nung ating pong tanggapin ng ating Panginoong Yesus, nagkakaroon na po tayo ng struggle. Bakit? Iba na po yung nakatira. Meron pong nakatira sa atin ngayon. Yun po yung banal na spirito. Alalahanin po natin ang ating katawan, no? Yung binigay po nung tinanggap po sa natin ang ating Panginoong Yesus. Tumira na po ang banal na spirito sa atin. So siya po yung nananahan sa atin ngayon. Ngayon, dahil po sa isang templo, kapag sumasakop po, no, yung physical na gera, yung literal na gera, kung may babalik nyo lang, no, kung sa inyong pananaw, kung nabasa nyo na ang Old Testament, no, especially yung pagsakop ng Israel, ano bang ginagawa nila kapag sinasakop nila ang isang lugar? Di po ba, no, ang inuutos ng Panginoon sa kanila, lipulin lahat. Walang ititira. Bakit? Kasi sila po yung bagong maninirahan doon. And maging ngayon, no, sa atin po na mananampalataya, hindi po pwede na dalawa ang ating pinagsisilbihan. Kung nandyan po kayo kanina, no, sa ating devotion, we cannot serve two masters at the same time. Ganun din po sa atin ngayon. Hindi po pwede na mamuhay tayo ng physical at the same time mamuhay tayo ng spiritual. O yung makalaman na yung hangarin lang ay para sa pansariling hangarin po, no? Ngayon, ang banal na spirito ay kinokontra lahat ito, no? Kumbaga, nilalabanan lahat ito. Kaya nga po, yung struggle dito, binanggit ni Apostle Paul, sabi niya, sapagkat ang ginagawa ko, hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko, subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Ang hindi po natin gusto ngayon, ay nagagawa natin because yun po yung natural natin. And nagkakaroon po tayo ng struggle ngayon. And kapag ang isang taong o isang Kristiyano, no, especially yung bago na Kristiyano, and even ngayon, hindi po mawawala yung struggle sa atin. Kasi pag hindi po tayo nag-struggle, siguro that's the time na questionin natin ang ating sarili. Talaga bang nasa akin ang banal na spirito? O tinanggap ko ba talaga ang aking Panginoong Yesus? Ngayon, verse 16 sabi, ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumang-ayon ako na mabuti ang kautusan, subalit ngayon hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Doon po makikita natin, no, positionally, no, nilinis po tayo ng Panginoon, na justified tayo,
sanctified tayo sa kanyang paningin. Pero sa ating pangatawan, andyan pa rin po yung makasalanang kalikasan natin. Kaya po talagang, ito po yung very challenging na pumumuhay. Na yung kumbaga kung i-reposition po natin ang ating buhay kasi linalakad natin dati yan. Yung sanctification, ano po ba yung goal natin? To be like Christ, no? Christ likeness. Hindi po tayo pwedeng maging katulad ng ating Panginoon kung tayo pa rin ay patuloy na lumalakad sa mga ganyan. Hindi po ito pagtuturo para tayo maging perfect. And I believe, ulit-ulit na naririnig po natin yon, walang magiging perfect sa atin habang tayo nabubuhay. Pero the more na binabattle natin ang kasalanan, nalalesen po yan. And mamaya magbibigay po ako ng tatlong para makakatulong sa atin or ma-remind tayo kung paano natin malabanan, no, yung sinful nature natin na dapat hindi na yon, no? Ulitin ko po, isa sa katotohanan na hindi may tatanggi at hindi maiwasan ng isang taong mananampalataya ay ang pakikipagbaka niya sa kanyang laman, no? Laman kontra sa banal na espiritu, no? Ito po yung sinful nature and desire natin. Ano ba ang laman? Ang laman ay bahagi natin na nais po na bigyang kasiyahan ang ating makasariling pagnanasa. Ngunit ang mga ito ay hindi nagdudulot. Ito po yung katotohanan dito. Ito po ay hindi nagdudulot ng pagkalubos na pagkontento sa isang tao. Yun po ang katotohanan doon na madalas po, hindi tinatanggi natin, hindi natin tinatanggap. Pero ang katotohanan, no, ang makasalanang laman po natin ay hindi na kukontento kung ano man yung kanyang nakamit. Palagi po, gustong-gusto, may nais. And hindi lang po ito nagdudulot ng pagkalubos o hindi pagkontento sa isang tao, bagkus ito ay hindi nakakalugod o nakakapagbigay ng kaluguran, no, sa ating Panginoon. Yung sinasabi ko po dito, yung ating old nature, yun po yung naging natural natin nung tayo, yung tao po ay sumuway sa ating Panginoon at nahulog sa kasalanan po, no? Ang laman at ang espiritu ay hindi lamang po magkasalungat sa isa't isa. Nilinaw po ng paglalarawan ni Apostle Paul Pablo dito po sa Galatians chapter 5, no, na sila ay mortal na magkaaway po. Hindi sila magkasundo. Pinapakita lang po natin dito kasi ito po yung realidad sa atin bilang mananampalataya na hindi natin po pwedeng tanggihan, o hindi natin pwedeng baliwalahin lang. Hindi po paglabas natin dito, okay, sige, kasi sa church, maglalakad ako ayon sa Espiritu. Dito, malaya na ako. Ni-remind po tayo kung babalikan natin ni Apostle Paul. Wag natin, no? Wag nating gamitin yung ating kalayaan para tayo magpatuloy sa kasalanan. Diyan din po sa chapter 5 and ng Galatians, verse 13, balikan lang po natin para ma-remind tayo kung ano ba talaga ang purpose natin, bakit kailangan natin ng Panginoon, bakit kailangan natin lumakad ayon sa Espiritu. Sabi po diyan, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Saan pong kalayaan yan? Sa kasalanan, no? Kasi nga po, dati nilalakad natin yan and hindi tayo nagdadalawang isip sa paggawa ng mga yan. Kasi bakit? Alipin na po tayo noon. Pero dahil po sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus at muling pagkabuhay niya, dahil po sa sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, lahat po yan, no, ay isinama niya sa kamatayan niya sa krus, yung ating mga kasalanan. And now, pinalaya na po tayo. Tayo po na mananampalataya, tayo po na tinawag ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ng inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Ibig sabihin po niyan, huwag po nating samantalain. Naniniwala po tayo dito na
kapag tayo'y iniligtas ng Diyos, no, secured na po tayo. Pero it doesn't mean na secure na tayo na hindi na mawawala ang ating kaligtasan. Ito na po yung parang passport natin para magpatuloy, no, sa kasalanan. Ibig sabihin po, lagi gusto pa nating magpa-alipin sa kasalanan, no? Kapag ganun po ang ating ginagawa. Sabi niya, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Ibig sabihin po niyan, no, sa mga magkakapatid sa Panginoon, imbes na yung mangibabaw po sa atin ay yung dati nating pagkatao, dapat bilang bunga po ng banal na Espiritu, ang magibabaw sa atin bilang tanda na tayo iniligtas ng Diyos, bilang tanda na tayo po ay na-regenerate, bilang tanda na nasa atin ang banal na Espiritu. Magibabaw po sa atin ang pag-ibig. Dahil kapag ang pag-ibig po ang nangibabaw sa atin, unang-unang pag-ibig na pagtutuunan natin ay hindi po yung kapwa natin. Ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil sa pag-ibig na yan, tayo po na hindi karapat-dapat, tayo po na ang nararapat sa atin ay sa apoy ng impyerno. Pero dahil po sa pag-ibig na yan, tayo po ay kanyang iniligtas. Yun po, ganun po kayaman ang biyaya ng ating Panginoon. Undeserving, no? Pero binigyan po tayo ng kanyang, pinaranas po niya sa atin ang kanyang pagmamahal. And kung atin po talagang pulpulan tayo pong malalamit, diyang nanuman po, alatang akit na binyeta mo king Ginoo, or ikit na kay katamo ning Ginoo na parang ako mas mabait ako kay ganito, kaya ako niligtas ng Diyos. Lahat po tayo sa harapan ng Diyos nung wala pa tayo. Sa Kanya, no? Nung wala pa ang ating Panginoong Yesus sa ating mga puso. Lahat po tayo ay pantay-pantay sa Kanya. Walang mayaman, walang mahirap. Ibig sabihin, lahat po tayo ay isa lang ang hatol sa atin dahil bilang makasalanan. Yun po ay ang kaparusahan. Siguro po, baka po iniisip ng bawat ng iba, bakit palagi yung naririnig natin ay patungkol sa biyaya? Bakit palagi ang naririnig natin ay patungkol parang ako yung pinatatamaan? Alam niyo po, habang binabasa ko po ito, wala akong ibang iniisip na tao. Ang iniisip ko po ay ang sarili ko before. And by grace po, no? Dahil po sa grace, sa grasya po ng ating Panginoon, nakikita ko po na the more na kapag nakikilala mo o na nakikita mo ang kahalagahan ng salita ng Diyos at nakikita mo yung sovereignty ng Panginoon, nanliliit po. Manliliit ka po. Kaya po, sabi ko, Panginoon, ito ba dapat ay ibahagi ng sa bawat isa. Hindi ko po mapigilan kahit ako. Kasi unang-una nga po na nagre-reflect o nag-reflect ang salita na to ay dahil sa akin din. And bilang mananampalataya, alam ko po dahil meron tayong isang spirito. We are one, we have one God, one Spirit. Mararamdaman po natin yun kung anong ibig sabihin ng isang kapatid kapag sinasabi niya ay ang salita ng Diyos. And ito po, mga kapatid, sa araw na ito, nawa, wag po natin baliwalayin kasi kapag ang ating sarili po pinabayaan natin, no, tatagpuin po tayo ng kalaban na hindi nakahanda. Madali po tayong mahulog sa kasalanan. At yan po ay hindi biro-biro. Kapag ang tao po nahulog, no, especially yung isang mananampalataya, nahulog sa kasalanan at yan nagbabad sa kasalanan, yun nga po yung tinatawag na backsliding. Nananatili ka doon, manghihina ka, hanggang mararamdaman mo yung consequence na ginawa mo, ng desisyon, maling desisyon na ginawa mo. Kaya po, ito po, wag po natin baliwalayin ang turong ito ng Biblia o ng salita ng Diyos dahil napakalaga po nito sa atin dahil ito yung everyday, no,
kahit siguro after ng service na to, mararanasan mo na. And even now, na nakikinig ka o nakikinig tayo ng salita ng Diyos, may battle na pong nangyayari sa atin. Kasi nag-uumpisa po ang battle, no? O yung giyera, o pagkikipagdigma, dito po sa isip. Baka iisip natin, Panginoon, ang nasa isip ko ngayon, yung billing ko, yung mga billing ko. Yung bill ko sa kuryente, nawawala po tayong focus sa salita ng Diyos. Yun po ay giyera na. Kung baka mamaya, ano po yung ulam namin mamaya? Yung mga bagay na yan, napakasimple po niya, napaka-common niyan, napaka-ordinary niyan. Pero hindi po ninyo alam. Kinigera na po tayo ng kalaban. No? In-insert po niya yung mga bagay na ganyan. No? Yung mga common, yung mga ordinaryong pangyayari na yan. So, bawat mananampalataya po, itong dalawa ay nagpapaligsahan, yung laman at ang espiritu, no? Ang magbuhat po ng tao ay mahulog sa kasalanan na ito, yung ating pong sinful nature. Ganito rin ang sinabi ni Pablo sa Romans chapter 7, verse 19. Sabi po niya doon, sapagkat ang mabuti na nais ko ay hindi ko ginagawa, ngunit ginagawa ko ang napakasamang hindi ko nais. Inuudyokan po tayo ng espiritu, no? O mga mananampalataya na mamuhay sa kalayaan, yung pong binasa natin kanina, na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. No? Sa halip na sa pagkalipin po sa kasalanan at sa kautusan, yung kautusan po na sinasabi din dito, ang kalayaan ay ang kakayahang gumawa ng mga pagpipilian. Ngayon po, meron tayong kakayahang magpili. No? Ang mga lipin po ay hindi nakakagawa ng mga pagpipili. Noon, hindi po tayo nakakapagpili ng paggawa ng mabuti. Bakit? Under po tayo sa pagkalipin, sa kasalanan. Pero ngayon, bilang pinalaya po tayo. Kaya nga po, sabi kanina, wag naman nating gawin o na parang maging susi yung kalayaan natin para magpatuloy sa kasalanan. No? Sa aming pag-aaral po noon, yung mga alipin na yung sa mga sabihin na natin sa Old Testament, wala pong karapatan yung mga yun. Kapag sila, siguro after 7 years, doon pa lang sila magkakaroon ng kalayaan. And magdi-decide sila ng sila ba'y mag-stay sa kanilang amo or sa iba naman. Pinipicture ko lang po dito na kapag ang isang alipin po, yung pagiging alipin, di ba napakahirap ng sitwasyon ng pagiging alipin? Wala siyang kalayaan. And kung hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at lagi tayong lumalakad ayon sa kalooban ng laman, alam niyo po parang hindi tayo pinalaya. Kasi bakit? Nagpapatuloy tayo doon tayo nasisiyahan, doon yung kagalakan natin, doon natin nakikita. Kasi yun nga, babad na babad tayo doon. And one thing po na kapag pinabayaan natin, especially kung mananampalataya po ang bawat isa sa atin, sinasabi niya sa sarili niya, kiniklaim niya sa sarili niya na mananampalataya siya. Ang tanong po, gaano ba natin binababad ang salita ng Diyos? Kasi hindi po tayo magiging pamilyar sa salita ng Diyos. Paulit-ulit po nating naririnig to, pero paulit-ulit po na natin ding kailangan i-remind ang ating sarili. Ano ba ang kahalagaan? Why do I must spend? No, I must spend. Why do I must spend reading the Bible? Of course, hindi lang po yun para magkaroon tayo ng kaalaman. And then pagkatapos nun, wala na. Para po magkaroon tayo ng daan para makapamuhay ayon sa banal na Espiritu. Ayon po dahil nga po sa nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Ngayon, kung hindi po tayo babad sa salita ng Diyos, madali po tayong matisod, madali po tayong kumbaga mahulog
sa pagkakasala. Hindi po sinasabi, kaya nga po meron struggle. Pero kung nag-struggle ka na, tapos wala ka naman panlaban para malabanan mo o mapagtagumpayan mo ang kasalanan, wala kang armas. Wala ang salita ng Diyos sa isip mo man o sa puso mo. Yun po ang kumbaga sinasabi ko kanina na point din yun na pwede kang mahulog o pwede tayong mahulog sa kasalanan. Kaya po napakahalaga po, no, pagbababad sa salita ng Diyos. Ang isa po na kaya nabanggit kanina yung salitang pag-ibig diyan ay yun po ay isang bunga din ng banal na espiritu. And sabi ko nga kanina, napakahalaga po nun sa bawat mananampalataya. Imagine, kanya-kanya po tayo, no? Yung pagdating natin dito, ang purpose mo, of course, magpuri sa Panginoon. Pero hindi mo pinapansin ang katabi mo. Hindi mo kinakausap ang kapatid mo sa pananampalataya. Ano po kaya ang dating noon? Palagay niyo po ba, lalakad tayo ng isang direksyon? Lalakad tayo ng sabay-sabay pag gano'n? Di po ba? Hindi. Kasi kanya-kanya tayo. Pagdating ng pagkatapos, okay, bye. Pero hindi po sinasabi na nangyayari ito dito sa church. No? Kung meron nun po sa atin, no, na nagdadalawang isip, nakausapin ng isang kapatid dahil hindi niya po ganun siya kakilala. Huwag po tayo magatubilin. Lahat po naman tayo dito. Minahal tayo ng Diyos. Kaya po, magmahalan din po tayo sa bawat isa po. Dahil po sa pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. Bagamat ang mga mananampalataya po ay ginawang matuwid sa paningin ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na upang mapaglabanan po o mapagtagumpayan ang kasalanan, lahat ng mananampalataya ay meron pa rin pong lumang kalikasan. Sinasabi ko po kanina na tinatawag ni Pablo na laman. Hindi po itong physical na to. Yung pong nanahan sa atin na yun po yung nag-uudyok sa atin para magkasala. Sabi niya po, yung binasa natin kanina sa verse 18 ng Romans 7, wala pong mabuting nananahan sa ating laman, sabi niya. No? Gayon pa man, maaari pa rin nating gamitin ang ating kalayaan, pumili sa pamamagitan po, no, ng pagsunod natin ngayon sa banal na espiritu. Ang isa po na gusto ko pong i-share sa atin ngayon, paano ba natin mapaglabanan? No? Kasi kanina, yun pong kanina, parang si Apostle Paul, ganun po kasi ang purpose niya. Kapag siya'y sumusulat sa isang simbahan o sa isang iglesia, pinipicture niya muna ano ba yung sinasabi niya, no? Ano ba yung purpose ng kanyang pagsulat. Una, yung binasa po natin kanina, yun po yung practical, yung Galatians chapter 5. Galatians chapter 1 to 4, yun po yung mga doktrina na dapat sundin ng mananampalataya. And then, siyempre, di ba sa atin, napaka-familiar natin sa salitang doctrine. Pero ang mahirap, paano ba natin ito may pamumuhay? Kaya nga po ngayon, binigyan tayo ni Apostle Paul, yung binasa natin kanina sa Galatians chapter 5, paano ba dapat ipamuhay yung mga natutunan ninyo? Kasi nga po nagkakaroon ng problema noon sa Galacia, no, yung kanyang sinulatan. Pumapasok po yung Judaizer po, yung panibagong turo para magkaroon ng righteousness sa ating Panginoon. And yun nga po yung pagsunod sa kautusan, pagtutuli sa laman, tapos yung paggawa ng mabuti para magkaroon ka ng righteousness. Pero ito po ang sinabi ni Pablo. And ngayon, sabi nga ni Pablo, doesn't mean po na pinalaya tayo ng Panginoon, manatili na tayo doon. Ngayon, ano ba yung purpose ng paggawa ng mabuti? Ito po yun. Kaya nga po, binanggit kanina, paano ba malalaman ng isang tao na lumalakad siya ayon po
sa banal na Espiritu. So ito po, meron akong ibibigay na 3 po na pwede pong makatulong sa atin bilang mananampalataya. No? Sino po ba yung pamilyar dito sa salitang magda-diet na ako? Lahat po tayo, di ba? Ano po ba ang ginagawa natin? No? Magda-diet na nga po ako. Ano po bang ginagawa ng nagda-diet? Di ba? Binabawasan niya yung pagkain niya. No? Ano man yung pwedeng taba-tamong sobra. Babawasan tamo po ito. Maging sa spiritual po nating pakikibaka, ganyan po. No? Kaya po, stop feeding our flesh. Yung sinasabi ko, yung makalaman, yung makamundo. No? Romans chapter 13, sabi po doon, ganun din po ang bilin ni Apostle Paul. Sa Romans chapter 13, makipagbukas po tayo. Chapter 13 and verse 13 to 14. Verse 13 to 14. Sabi po diyan, lumakad tayo ng maayos gaya ng sa araw, huwag sa kalayawan at paglalasing, huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away at paninibugho. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Yesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Kaya nga po, madali tayong mahulog sa kasalanan. No? Sabi ko kanina, dahil ito yung sinful nature natin, ito po yung parang hindi na tayo kailangan i-convince ng dyablo na gawin natin ang bagay na yon. Kasi yun na yun tayo. Doon na tayo talaga. No? Kaya nga po, kumbaga, isang biyaya po talaga na ang tao ay magbago. At sa pamamagitan po yun ng Diyos. Kaya nga po sabi ni Pablo kanina, kawawa akong tao, sinong magliligtas sa akin? Kasi alam niya, sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, sa pamamagitan, i-ano po natin ito sa ating sarili, i-apply po natin. Sa pamamagitan ng ating sariling kakayaan, sa pamamagitan ng ating sariling katalinuhan, lakas, hindi po natin mapagtatanggpayan ang ating laman. Pero yung sa biyaya po ng Diyos, tayo ngayon ay muli po tayong kanyang binuhay. Kaya po, dapat po lumakad tayo ng maayos. No? Sabi nga po, gaya ng sa araw. Bakit ginamit po ang araw dito? Kasi pag naglalakad ka ng gabi na walang araw, di ba napaka-rough o napaka-delikado ng paglakad ng isang tao na lumalakad ng walang ilaw. Ngayon, ang ilaw po dito stands na binigyan na tayo ng spiritual na paningin ng Diyos. Ngayon, inalis na po sa atin yung pagkabulag. Ngayon, nakikita natin ang katotohanan. Kaya nga po, hayag na natin ngayon yung natural na laman. Hayag sa atin ngayon, no, na parang nagdadalawang isip kang magmura. Ngayon, nagdadalawang isip ka ng magmura. Sorry yung parang wala. Nagdadalawang isip ka ng magmura, nagdadalawang isip ka ng mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Bakit? Hindi na po tayo yun. Yun po yung banal na spirito na naging ilaw sa atin ngayon. Kaya nga po, sabi niya, ito po yung mga hayag sa ating laman. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Yan po, napaka-very common sa atin yan, no? Especially sa ating mga kalalakihan. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan, huwag sa mga away sa paninibugho, kundi isuot ninyo ang Panginoong Yesus. Bakit po? Ano bang ibig sabihin dito na isuot ninyo ang Panginoong Yesus? Kasi ang lahat ng mga yan, napagtagumpayan na po ng ating Panginoon. Kung wala po ang ating Panginoon, tayo po wala tayong magagawa. It always reminds us kung ano po yung naging tagumpay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat po yan ng ating kasamaan,
Lahat po yan ng ating mga kasalanan, no? Yan po ay inilagay sa paanan po ng ating Panginoon para tayo po ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sabi niya, huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Kasi the moment po na talagang pinid natin, no? O pinakain natin ang ating lamang makasalanan. Yun po, no? Wala pong makakatanggi dito na talagang bumabagsak po tayo kapag pinaglalaanan natin ang ating laman sa anumang gusto nito. Hindi po masama ang kumain, hindi po masama ang makisama, hindi po masama ang anumang bagay na meron sa atin dito. Meron tayo. Pero kung yung mga bagay na yan, no, ay nagiging dahilan para po tayo mawala sa focus sa Panginoon, siguro, yan po ay masasabi nating form of idolatry. And maging ang ating katawan, nagiging Diyos-Diyosan po yan. Makasalanang laman. Kapag diyan po tayo naglalaan ng oras. Kaya po, naisip ko po yung staff feeding it kasi madali po nating makuha. Kapag, sabi ko nga kanina, kapag nagda-diet tayo, paano ba? Di ba, hindi lang po yung hindi ka kakain talagang didisiplinahin mo ang iyong sarili. Di ba kapag nagda-diet, ganun po. Kapag wala ka naman disiplina talagang, hindi mo matutupad, hindi mo makukuha ano man yung goal mo. Kasi ang goal po natin dito, sabi ko nga kanina, ay yung Christ-likeness. Hindi man tayo po maging talagang perfect dito. Kaya nga po, yung katawang nito talagang hindi magiging perfect kasi yung kasalanan talagang nananahan dito. No? And magiging perfect po tayo kapag dumating na po ang ating Panginoon or dumating tayo doon. Hindi man natin abutan yung talagang pagdating ng Panginoon dito na buhay pa tayo. Pero yun po yung tinatawag nating living hope na darating tayo doon at yung makasalanang katawan nating ito ay matatagumpayan na natin dahil bibigyan po tayo ng glorified body. Kaya po, una, huwag po nating pakainin ang ating laman. Binigay ko na po yung illustration kanina. And sabi nga, yung kanina po, walk in the Spirit, lumakad tayo, no? Walk in the Spirit. Sabi ko nga, ito po ay pagre-reposition sa atin. Dahil nga po yun yung dati nating nilalakaran, dati nating pinamumuhay. Yung pong salitang lakad dyan, yun hindi po yung literal na paglakad. Kumbaga, yung everyday na ginagawa natin. Everyday na tinatangkilik natin na makalamang bagay. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 13, sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Ibig sabihin, process po. Hindi po yung nag-decide ka na dito na spirit, walk ka na, lumalakad, hindi ka na makaka-encounter ng kasalanan sa buhay mo. Pero, ang punto po natin dito is, nilalakad po natin kung ano yung kalooban ng banal na Espiritu. Sabi po, subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, unti-unti po nating nilalabanan, unti-unti po pinapatay natin ito. Napakahirap po kasi talaga, no, ako rin po, ang dami ko pong yung experience ko before, no, bago ako tawagin ng Diyos, bago po ako iligtas ng Diyos, ayoko na lang pong isa-isayin, pero sabi ko, kung hindi talaga kumilos ang Diyos, siguro hindi ko magagawa yun. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, yun po, hindi po sinasabi na perfect lahat po tayo. Sabi ko nga, sa paningin ng Diyos, perfect po ang paningin niya sa atin. Not because kung sino tayo,
but because kung ano po yung ginawa ng kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. And kasi 'di ba minsan yung patibong ng kalaban, minsan binabalik ka doon sa mga mali mong ginawa. And yung bagay na yun, ginagamit din po ng diablo para yung isang mananampalataya bumagsak. Ginagamit niya po yun, no? Hindi ka karapat-dapat diyan. Hindi ka nga dapat mag-attend diyan. Kasi tignan mo yung buhay mo, ito ka dati. Ito ka dati. Binabalik po tayo lagi doon. Bakit? Gusto niya na manatili tayo sa pagkabuhay sa kasalanan. Gusto niya na manatili tayo sa pagkabulag sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero siya mismo, alam niya na ang salita ng Diyos na dapat pinaglalaanan ng isang mananampalataya, alam niya na ito'y makapangyarihan. Kaya nga po, pilit tayong hinihila. Pero kung ang isang mananampalataya ay maglakad ayon sa Espiritu, oo, sa atin versus tayo versus sa ating kalaban diablo, powerful po sa atin ang diablo. Pero dahil po nasa atin ang banal na Espiritu, mas powerful po ito kaysa sa diablo. Kaya isa po yung way na masabi natin, hindi ko ito laban ito ng banal na Espiritu. Alam niyo po kung ang Panginoon lang ginawa tayo na perfect na, lahat po niyan, hindi na po natin kailangang mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Renewed na lahat sa atin Hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Wala na tayong chance sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Isang kilos niya lang yun Pero dahil po, yung katawan nga na ito, na sa atin ay, yung kasalanan ay nananahan pa rin sa ating yung katawang lupa. Kaya nga po, binigyan tayo ng Diyos ng gabay sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ano po yung nakikita natin dito? Ang Diyos, ang banal na Espiritu, ginagawa po niya yung part. Yung part po ng Panginoon, ginawa niya. Niligtas tayo, sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ng pananampalataya natin sa kanyang bugtong na anak. Pero yung willingness, dapat po makita sa atin, dapat yung responsible ng isang mananampalataya ay lumakad naman ayon sa tuntunan o kalooban ng Diyos. Kaya nga po hindi po tayo iniwan ng Diyos na nag-iisa. Kasi nga po, dahil alam niya, hindi natin kaya. Amen po ba? Kaya nga po, yan ang tulong na ginagawa sa atin ng banal na Espiritu. And kung bilang mananampalataya, nananahan pa rin sa atin yung mga bagay na yan, at nananatili pa rin sa atin yung pagiging selfishness, hindi natin pinapansin ng banal na Espiritu. Kapatid, isa lang po masasabi ko, hindi tayo magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay kung nananahan ka lang sa sarili mo. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon na hindi ko kayo iiwang mag-isa o manlulupaypay dahil ang banal na Espiritu ay ipapadala niya. At ito kung kinakausap ka sa oras na ito ng Panginoon, ng banal na Espiritu, huwag ka magpasakop kanino pa man, magpasakop ka sa Kanya. Kaya nga po, nagagawa natin minsan, madalas, kung nagpapatuloy pa tayo man, sa kasalanan, ibig sabihin, hindi pa po tayo nagpapaalipin sa ating Panginoon. At napakalakas po, sasabihin ko lang, ng social media ngayon. Uubusin niya yung isang araw mo kung mali yung pinapanood mo. Kaya nga po, yung minsan talagang, ang laki din tulong ng bagong teknolohiya ngayon, Pero ito po, ginagamit din ng diablo para ang isang tao mahiwala yung focus o maiba yung focus o manatili yung focus sa mundo. Kasi minsan dumaan lang sa wall ng Facebook ko, nakita ko yung mga magagandang sasakyan, pambira. Meron ng lumilipad. Meron ng
No? Kaya nga yung salitang sana all, hindi pala mabuti yun. Bakit? Gusto mong makamkam lahat, so ibig sabihin, no, yung parang talagang nagnanasa ka ng higit sa kung ano yung meron ka. Dadagdag ko lang po, ang kagandahan po sa buhay ni Apostle Paul, ang dami po niyang pinagdaanan, no, dahil po sa good news o sa gospel po ng ating Panginoon. Dinideliver niya ito in any way, maging sa personal, maging sa paggawa ng mga sulat. Alam niyo po, naranasan niya lahat yung hindi natin pa naranasan. Pero naging kontento po siya. Bakit? Hindi po siya nanahan sa kanyang sarili. Hindi po siya nagtiwala sa kanyang sarili. Kaya nga, napaka-honest po niya na sabihin, siya na ginagamit ng Diyos, na alam natin na napaka-powerful niya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Napaka-honest niya na maging sa kasalanan, nakakagawa pa rin siya. At hindi niya po, kumbaga, hindi niya po inaalis sa sarili niya na andun pa rin yung bagay na yun. Yung pinag-uusapan po natin, battle against our flesh. Kaya po, pasensya na po kung ito po yung naging topic natin ngayon, pero hindi ko rin maiwasan na dapat po nating itong malaman. And lastly po, bilang way po para mapagtagumpayan natin ang laman na to, yung makasalanang laman. Pakibukas po natin ang ating Biblia sa Colossus chapter 3. Ayan po. Verse 3 po, sabi niya doon, kung kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa Kanya, sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin ninyo. Nga rin kayo nakasama niya sa kalwalhatian. Verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Binanggit po dyan ni Apostle Paul ang pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo. Ito po yung dati nating nilalakaran. Noong una, nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. So makikita po natin dyan, andyan pa rin po ang mga bagay na yan. Hindi po umaalis at hindi pa po ito naalis. Kaya nga po, kailangan po sa atin, no, yung participation natin, no, yung responsibility natin bilang mananampalataya. No, isa pong kaparaanan nito na ituro sa atin ang salita ng Diyos. Kasi nga, nandito po tayo sa lupa, madalas na ang ating pag-iisip ay nakatuon sa panglupa, nakatuon sa makalaman na bagay, no, na pwede nating, yung focus natin ay maiba. Kaya nga po sabi ni Pablo, anong dapat natin isipin? Anong dapat natin gawin? Yung ating pag-iisip po. Dahil dito nga po, nag-umbisa yung gera ng laman at ng espiritu. Sabi niya, ituon ninyo ang pag-iisip. Ibig sabihin, mayroon tayong dapat gawin. Hindi lang po tayo nagbabasa. Nagbabasa po tayo, pagkatapos nun, wala naman tayong ginagawa. Hindi ko po inaalis ang aking sarili dyan. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Dahil ito nga po, naalala niyo po ba nung last Sunday na binanggit ko, bakit parang yung salitang lupa napakasama?
Ba't palaging nababanggit yan? Especially sa Old Testament, ang mga ginamit ng Diyos para paalalanin po tayong mga mananampalataya. Dahil nga po, yung lupa na binabanggit dito, hindi po itong lupa na to, kundi yung sistema na naitayo dito na oppose po sa kalooban ng Diyos. And maging minsan hindi natin, parang hindi halata na ito'y hindi kalooban ng Diyos, pero sumasabay tayo. Pero hindi po natin alam, isa po tayo o nakikibahagi na tayo. Yung pinag-aralan natin kay Pastor, no? Yung Romans chapter 12, ano pong sabi doon? Do not conform to this world. Ibig sabihin, meron po tayong dapat gawin din. Ulit-ulitin ko po, tabalo makayan ko po. Kapag po, ano po kahalaga, buri ko maulit siya, eventing sarili ko. Positionally po, niligtas na kataning Ginoo. Pero wag tayo po kakalingwan, king sarili tamo. Huwag nating kalimutan sa ating sarili, nananahan pa rin yung mga bagay na makalupa na pwede nating, kumbaga, mahulog tayo sa kasalanan. Kaya nga po, hindi lang po sapat yung nagbabasa tayo, hindi lang po sapat yung nananalangin tayo. That's good, hindi po sinasabing masama yung mga bagay na yun. Pero dapat po sa atin magsimula yung pagbabago para makita po natin, no, lalo nating madama o lalo nating yung kayamanan ng biyaya ng Diyos ay lalo po nating mapamuhay, lalo nating malakaran. Kaya nga po kung ang isang tao na walang willingness sa anumang bagay, hindi mo po mapipilit yan. Hindi po natin maitatanggi ang banal na spirito sa isang mananampalataya ay mananahan. Pero kung hindi mo naman pinapansin ang banal na spirito, hindi mo pinapakinggan, hindi natin binibigyan ng focus para tayo po ay mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos ay, ulitin ko po, hindi natin ito malalaman kung wala po tayong pagbabasa ng kanyang salita. No? Kaya po, ano po yung pangatlo? Set our mind. Set your mind on things above. I-redirect po natin ang ating paglakad, i-redirect po natin ang ating pag-iisip, i-redirect po natin ang buhay natin bilang mananampalataya. Sabi nga ni Pablo, na dati nating nilakaran. Ibig sabihin, yung dati, ano ba yung dati sa mga teachers? Di ba yung salitang dati, past na yon. Dapat, yung past, ano ba dapat ginagawa sa past? Di ba, dapat kinakalimutan na yon. Ito po yung challenge sa atin. Para po, mapagtagumpayan natin. Balik po tayo sa Galatians chapter 5. Siguro dito muna po ako magtatapos. Verse 16 po ng Galatians chapter 5. Ulitin po natin. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Alam niyo po, hindi po aksidente nakita natin yung salitang kasiyahan. Yan. Talagang sinulat yan ni Pablo dahil yun po, doon, ibig sabihin dyan, nagiging kontento tayo, nasasatisfy tayo dati sa pagkabuhay natin, no? Ayon po sa ating laman. Ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Ito po yung katotohanan na, dito po tayo magtatapos, ito po yung katotohanan na yung gera po everyday. At nandito pa rin yung ating makasalanang katawan, no, yung lupa. At ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ano po yung ibig sabihin ng hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin? It's either na gusto mong gumawa ng masama, pero yung banal na Espiritu laban dyan. So hindi mo magagawa. Ngayon, kung sinusundan mo ang banal na Espiritu. Ngayon,
Gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo magawa. Bakit? Pinapakinggan mo ang laman. Kaya talagang magkasalungat. Hindi po natin sila pwedeng pagsabayin. Kailangan mong pumili ng isa. Pero bilang mananampalataya, pinangangalagaan mo kung ano yung ginawa ng Panginoon. Pinangangalagaan mo kung gaano ka kababa. No? Nung tawagan ka ng Panginoon, tawagin ka ng Panginoon. Pinangangalagaan mo kung anong buhay, kung sino yung buhay na inihandog ng Panginoon para ikaw ay maligtas. Gayon po ang ibig sabihin ng Galatians chapter 5, nire-redirect po tayo na dating nilalakad natin, dapat po mag-iba na po tayo ng landas. At yun po yung landas na naaayon sa banal na Espiritu. Ito po'y mahirap. Pero dahil po ang banal na Espiritu ay nasa atin, meron po tayong ability, meron po tayong power ng mapagtagumpayan. Kasi bakit? Iniisip natin kasi hindi natin kaya, makasalanan pa rin ako kasi andito pa rin ako. Yes, tama po yun. Pero ang Panginoon po, binigyan tayo ng ability, binigyan tayo ng power through the help of the Holy Spirit. Kaya po ngayon, magpumili tayo bilang mananampalataya. Sino ba dapat ang ating pinapakinggan? At kanino ba tayo dapat nakikinig? Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, muli kami po'y papasalamat sa mga salita po ninyo na aming nabasa. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa sa aming sariling kakayahan, katalinuhan. Bilang tunay na mananampalataya, Panginoon, ipinakita mo sa amin pamamagitan ng iyong salita kung saan kami dapat lumakad o ano yung dapat naming lakarin. Pinakita niyo rin sa amin, Panginoon, yung mga lumang kami doon, Panginoon. Yung lumang pagkatao namin bago niyo kami iligtas sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. Panginoon, muli, tulungan niyo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mamuhay kami ng ayon sa inyong kalooban. Nawa, Panginoon, maiba ang aming focus, maiba ang aming direction, at ayon po sa direksyon ng banal na Espiritu. Hindi po ito madali, Panginoon, pero dahil ito'y pinangako mo, na dahil po mas makapangyarihan ang nasa sa amin kaysa sa nasa mundong ito. Kaya, Panginoon, kami po'y nananahan lamang sa inyong kapangyarihan, sa inyong banal na Espiritu. Dahil muli, wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa mga salita po ninyo sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang aming kaming magkakapatid sa araw na ito, Panginoon. At nawa, magawa po namin ito at bigyan niyo kami, Panginoon, ng lakas pa para patuloy na mapaglabanan, Panginoon. Anuman yung hindi ka nais-nais na sa pangunguna ng makasalanan naming laman. Salamat po, Panginoon. Muli, binibigay po namin ang mataas na pagpuri, pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.